Dear Dr. Love, Merry Christmas po sa lahat ng bumubuo ng programang Dr. Love. Ako po si Gerald, 36 years old, mula sa lungsod ng Tagaytay. Gusto ko lang po sanang humingi ng payo at kaliwanagan. Gusto ko po sanang hindi magkamali sa desisyong gagawin ko ngayong Kapaskuhan. Desisyong may epekto sa aking pamilya. Meron po akong asawa, kasal po kami. Meron din pong 2 anak na lalaki, Dr. Love. Masaya naman po ang pamilya na aking binuo. Mayroong mapagmahal na asawa at laging nakasuporta habang ang mga anak ko naman po healthy. Bagay na lagi nating ipinagdarasal bilang magulang. Ang mga boys ko talaga namang bibong-bibo at sila po ang pumapawi ng pagod ko araw-araw. Dr. Love, pinalalaki ko po ang boys ko ng puno ng pagmamahal. Gaano man ako kabisi, sinisiguro kong makakagawa ako ng paraan na magkaroon ng oras sa kanila. Isa pa pong sinisiguro ko ay ang makita nila kung paano ko itrato ang kanilang ina. Pinapakita kong mahal na mahal ko ang kanilang nanay at ganun dapat itrato ang kababaihan. Ang ugat na ganitong pagpapalaki ko, Dr. Love, ay ang salungat na kinalakhan ko. Lumaki po akong wala lagi si Papa sa bahay namin. Kung umuwi man po siya, lasing, at sa tuwing darating ang gabi, kaming dalawa ni Mama ang hindi magkanda-ugaga kung saan magtatago. Dr. Love, ang aking papa po kasi mapanakit. Binubugbog niya po ang nanay ko sa tuwing uuwi siya. At take note, hindi po pwedeng hindi siya lasing kapag umuuwi. At ang kanyang pag-uwi sa bahay, gabi lang at mga twice a week lamang po. Habang lumalaki ako, punong-puno ng galit ang nararamdaman ko sa kanya. Naawa ko sa nanay ko, hirap na nga pong naghahanap buhay para sa pamilya namin at madalas pang pagbuhatan ng kamay. Kapag matutulog kami ni nanay, Dr. Love, naiiyak ako pero itinatago ko kay Mama. Habang hinehelin niya kasi ako, nakikita ko ang mga pasahan niya at nakikita ko rin na nangingilid ang luha niya. Kung minsan nga po may putok siya sa kilay dahil hinampas ni Papa ng vase ng bulaklak. Kaya pumutok po ang kanyang kilay. Pero alam mo, Dr. Love, never kong nakita si Mama na umiyak. Lagi siyang nakangiti sa akin. Lagi niyang sinasabi na mahal niya ako at sinasabi niya ring mahal ako ni Papa. Bagay na alam kong malaking kasinungalingan. Dr. Love, yung galit ko parang seed. Kasabay ng paglaki ko, lumalaki rin siya sa dibdib ko. Hindi ko naintindihan kung ano ang dahilan bakit ganon si Papa sa amin. Inalam ko nung medyo nagkaisip na ako. Inalam ko baka naman anak ako ni Mama sa iba. O di kaya naman baka kabit lang ang mama ko at may orihinal na pamilya. O kaya naman ang orihinal na pamilya tapos may kabit ang Papa. Pero wala, Dr. Love, wala akong nalaman. Kaya naman tumatak sa akin na choice niya na maging ganon kami. O maging ganon siya sa amin. Walang ibang dahilan. Sadyang hindi niya lang kami mahal o minahal. Hanggang sa mawala na si nanay dahil sa sakit sa baga. Wala na siya. Mabutit kinuha ako ng kapatid ni Mama. Inalaga ang gaya ng pagmamahal ni Mama. Ngayon, Dr. Love, galit pa rin ako kay Papa. Wala akong balita sa kanya at wala ring pakialam sa akin. Ayokong maging tulad niya.
Ayokong iparanas sa anak ko ang dinanas ko sa kanya. Kaya nga lang, Dr. Love, nitong December 20, may nag-message sa akin sa Facebook. Ang tito ko po ang kapatid ng papa ko. Gamit niya ang Facebook ng anak niya na pinsan ko. Ang sabi niya, malubha na raw po ang papa ngayon at hinahanap daw po ako. Nang mabasa ko ito, bumalik lahat ang galit ko. Namulang mukha ko at nakaramdam ako ng init sa katawan. Sa isip-isip ko, si mama nga namatay nang hindi ka sumilip. Ako nga, hindi mo naisip paano na ako nung nawala si mama. Tapos ngayon, ikaw ang nasa bingit ng kamatayan, naghahanap ka ng kasama, ng pamilya. Dr. Love, sinabi ko ito sa aking asawa. Alam niya ang lahat ng pinagdaanan ko kay Papa. Pero alam mo kung anong tugon sa akin ng asawa ko, Dr. Love? Ang gusto niya ay puntahan namin kasama siya at ang aming dalawang anak. Hindi ako nakaimik. As in, blanco ang isip ko, Dr. Love. Ano ang nasa isip niya? Bakit ganun? Sinaktan ako ng taong yun, pero gusto niyang suportahan namin ng buong pamilya ko. Hindi na po ako nakapagsalita. Sobrang nagtataka po ako. Tumalikod na lamang ako. Gusto ko lang lumabas para sana magpahangin, pero Dr. Love, sinundan ako ng asawa ko, niyakap niya po ako at sinabi niya para rin daw sa akin at sa mga anak ko ang gagawin naming pagpunta ron. Pagpapatawad at gampanan pa rin ang responsibilidad bilang pamilya. Hindi ko po siya maintindihan, Dr. Love. Ang plano niya po ay sa mismong Pasko kami ng pamilya ko pumunta. Dr. Love, hindi po ako makapagdesisyon, kaya sumulat po ako sa inyo. Ano po ang dapat kong gawin at ano pong ibig sabihin na para na rin sa mga anak ko ang pagpapatawad sa aking ama? Please enlighten me. Gumagalang, Gerald ng Tagaytay. Balikan natin ang liham kasaysayan na padala sa ating palatuntunan ni Gerald, 36 anyos ng Tagaytay. Habang binabasa ko ang kanyang liham kasaysayan ay nagdudugo ang aking puso sapagkat mayroon pong kahit sa panahon ngayon, may mga tao pa rin na hindi binibigyan ng pagpapahalaga ang kanilang pamilya, ang kanilang asawa, lalo't higit ang mga anak na mga lumalaki. At sa panahon ito ng Kapaskuhan, meron po tayong tinatawag sa ating simbahan, sa simbahang Katolika. Meron tayong tinatawag na Advent Season. At ito ay ang panahon kung saan atin pong pinagtutuunan ng pansin kung paano natin higit na mapaghahandaan ang pagsilang ng anak ng Diyos. Well, taon-taon ba'y sinisilang si Jesus? Hindi po. Minsan lamang mahigit 2,000 taon na nakararaan nang isilang si Jesus. Pero taon-taon ito ay ginugunita ng ating simbahan upang makita natin ang kahalagahan ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos at ang pagsilang ng anak ng Diyos upang makasama natin, upang ma-realize natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, ng kanyang isugo ang kanyang anak at ipangalang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay God is with us. Ito'y pangako ng Diyos na ang Diyos ay makakasama natin sa bawat sandali ng ating buhay. Nagbibigay sa atin ng pag-asa.
Kung babalikan po natin ang kasaysayan ni Gerald, kung walang Diyos sa puso ng isang tao ay maghahari ang galit sa kanyang puso. Hindi natin hinahatulan kung sakali mang magtanim siya ng sama ng loob o ng galit sa kanyang ama sapagkat ito ay consequence ng ginawa ng kanyang ama. Una, kung ako si Gerald, I would feel the same way. Imposible naman na matuwa ako sa aking ama kapag nakikita kong basag ang mukha ng aking nanay habang ako'y kanyang pinapatulog dahil ginulpi siya ng kanyang asawa, ng aking ama. At ito ang isang bagay na dapat na mawala sa ating lipunan, ang pananakit sa ating mga asawa. Ang mga babae na ibinigay ang kanilang ipinagkatiwala, ang kanilang kinabukasan sa atin, nagtitiwala na tatratuhin natin silang katulad natin, kapantay bilang asawa, hindi alipin. Nakalulungkot na may mga lalaking ganito hanggang sa panahong ito kahit na may batas na ipinagbabawal ang pananakit sa mga kabataan at sa mga asawa, sa mga babae. There is a law that protects women and children against violence, pero mayroon pa rin ganyan. At nakalulungkot na makita ang mga asawa na tinitiis ang mga bagay na ito dahilan sa pag-ibig. That's stupid. Isang malaking kahangalan na payagan mong gulpihin ka ng asawa mo at basagin ang mukha mo dahil mahal mo siya. In the end, ang mga babae ay sinisisi pa ang sarili nila at sinadjustify pa ang ginagawa ng kanilang mga violenteng asawa. At ito yung tinatawag nating battered women syndrome. Walang karapatan sinuman na saktan ang sinuman, lalo na ang asawa mo. Na ibinigay ang kanyang pangalan sa iyo, ipinagkatiwala ang kanyang kinabukasan sa iyo, minahal ka at pinaglingkuran ka. Uuwi ka sa bahay ng lasing, hanip ka, at sasaktan mo yung asawa mo. Bakit hindi ka humanap ng unang lalaking dadaan sa harap ng bahay mo at upakan mo ng suntok? Bakit hindi mo harapin ang barangay captain ninyo, ang kapitan ng barangay ninyo, at siyang upakan mo ng suntok? Hindi yung asawa mo. Tingnan natin kung hanggang saan ka. Diba? Nakakainis yung mga lalaking ganyan. Irresponsable. Dapat dyan sa mga lalaking yan, hindi pinakakain. Hamong manghina ang katawan. Mga balahura ang pag-uugali ng mga lalaking ganyan. Walang puwang sa ating lipunan ng mga lalaking ganyan. Nakalulungkot po sapagkat ang ina ni Gerald ay pumanaw dahil sa kanyang karamdaman sa baga. Siguro ay bumigay na rin ang kanyang katawan. And so, si Gerald ay kinuha ng kanyang tiyahin para palakihin ng malayo sa kanyang ama. At ang kanyang ama hindi man lamang naisip kung ano nangyari na dun sa kanyang anak. Irresponsable. Pero, ang sabi nga, ang ayaw mong gawin sa iyo ay huwag mong gagawin sa kapwa mo. Ang tawag ng ilan, there is the law of karma. At ngayon daw, digital na ang karma. Mabilis na ang karma.
So, ang pinakahuling balita ni Gerald sa kanyang ama ay masama ng kanyang lagay at ngayon ay sang-ayon sa tiyuhin ni Gerald ay malubhan na raw ang katayuan ng kanyang ama. Ngayon, nalaman ito ng kanyang asawa, ng asawa ni Gerald. At ang gusto ng asawa ni Gerald ay magtungo sila sa bahay ng kanyang ama kasama ng buong pamilya ni Gerald at igawad ni Gerald ang pagpapatawad sa kanyang ama. At ito ang hindi maunawaan ni Gerald. Gerald, ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Mapalad ka sapagkat binigyan ka ng Diyos ng isang asawa na maaaring magtanim ng values sa iyong mga anak. Itinuturo ng iyong asawa sa iyong mga anak na ang mga magulang ay dapat na igalang. Ito ay nasa 10 utos ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos sa ang magulang mo ay igalang mo kung siya ay mabuting magulang. Basta ang sabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ang lahat sa atin ay may pagkakasala, pagkakamali. Lahat sa atin ay may pagkukulang. Maaring masyadong malalim ang sugat na ginawa ng iyong ama sa iyong pamilya, lalo na sa iyo at sa iyong ina. Subalit, ang lahat ng ito ay pinagtatakpan ng pagpapatawad, lalo na sa mga panahon na nanganganib na ang buhay ng iyong ama. Alam ko ang galit na namuo sa iyong puso at kung maaari nga sana'y huwag mo nang kilalanin ang iyong ama. Pero hindi ganito ang isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano ay nakalaang magpatawad. Katulad ng isang kasaysayan sa banal na aklat, ang kasaysayan ng alibughang anak na ating tinalakay last week. Pagpasalamat mo sa Diyos at meron kang asawa na nagpapakita sa iyo ng tamang desisyon. Walang mawawala sa iyo kung ikaw ay magtungo kasama ng iyong pamilya sa tahanan ng iyong ama na bagamat naging irresponsable, ay kinikilala mo ang kanyang pagkamagulang at naroon ka upang sa huling sandali ng kanyang buhay ay igawad mo ang pagpapatawad sa kanya. At kung sakaling bawian siya ng buhay, ay madala niya sa kanyang libingan ang aral ng pagpapatawad at ang pag-ibig ng isang inapi na nakapagpatawad sa kanya. Magiging magaang sa puso mo, magiging magaang sa mga darating na panahon pa, kung sa puso mo ay makapagpatawad ka sa isang lalaking nagbigay sa iyo ng buhay bagamat naging irresponsable. At sa bandang dulo ng kanyang buhay ay ipinakita mo pa ang kabutihan sa kanya. Kung alam mo lamang kung ano ang aral na iniiwanan mo sa iyong anak, sa iyong mga anak. Kung alam mo lamang kung ano ang aral na iyong iniiwanan sa mga taong nakaalam ng kasaysayan ng iyong buhay, kung paano nila makikita sa iyo ang larawan ng Diyos na nagpapatawad. Sana'y maunawa mo na
Hindi sa habang panahon ay dadalhin mo ang galit sa iyong puso sapagkat wala kang mapupuntahan kung nandiyan ang galit. Samantalahin mo ang panahon at ipakita mo sa iyong ama na sa halip na galit at pagiganti, ikaw ay naroon upang magpatawad at maglingkod sapagkat ito ang aral na iniwanan sa iyo ng iyong ina, ang pagiging isang mabuting Kristiyano. Pagpasalamat mo sa Diyos na mayroong kang asawa na magandang halimbawa ang iniiwan sa iyo at ang aral na iyong iniiwan sa iyong mga anak. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.